daw tema tayo the fruits of a blessed marriage. Bilang po ito para sa mga may asawa na. Importante rito sa mga kabataan, sa mga magbabalak mag-asawa, at sa lahat po sa atin dito. The fruits of a blessed marriage. Katawa ka na ito, magdadami kinapsan. Let's read the word of the Lord in Psalms 127, verse 1. Basahan tayo, una na. Unless the Lord builds a house, its builders labor over it in vain. Unless the Lord watches over a city, the watchman stays alert in vain. Heavenly Father, we thank you for the grace upon our lives and linggo, and even today. We thank you so much for the strength that you have given us. Ma-recognize niya po Diyos nga dagito'y katadakil nga benisyon nga nagapugin ka. Uray di tiyempo may ako Diyos nga mga tayo, kinagyaman ka, even to listen and ponder on your words. Bendition amin dagito'y ako Diyos nga nagapugin ka. Father, allow us to hear your words, to hear you speak to our hearts even as we ponder at tungtungan niya ako Diyos dagito'y nga sasaw na pangandaw. Tinagan mo ako kinalit tayo, kinagpapag kami, we have gathered to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Unless the Lord builds the house, his laborers builds in vain. Ito ay HCIM, may isa iti pamilya and marriage nga focusan tayo. Kasi may isang main kitalan tayo, ipanakapasimpa, ipipang pamilya, ken panagasawa. Ibinasa tayo sabi niya, unless the Lord builds a house, builds a home, sa madaling sabi, no saan nga ni Apo Diyos timang bendisyon ipagkaanan nyo, awan sa serpina. There is no lasting success. No awan de bendisyon ni Apo Diyos. Iso matantangal daw, kitaan tayo man, kawas ano nga mabendisyonan, tipagtangan tayo, in makita tayo naging fruits of a blessed home, a blessed marriage. Amen. Bumbunga, ti na bendisyonan nga, at focus tayo ka lang din, panagasawa. Ang surat na ito ni Solomon. Psalms 127 was written by Solomon. Kaya may isa na ito yung salmo na inaawit nila pagpaakyat sila o papunta sila sa Jerusalem o nung makantay ng templo. Kasama ito sa mga kategory ng mga collected songs for festivals. Kaya ititema na dito ay panagtalagin ni Apo Diyos kaya panang bendisyon ni Apo. Very striking yung opening statement niya. Unless the Lord, no saan nga, ingana nga saan nga, bendisyonan ni Apo Diyos ti balayo. Ora nyo nagdakkel ti balayo. Didakkel ti balayo na, mga naman ti amen. Dumakil pa lang, mga naman ti amen. Ora naman nagdakkel ti balay, ora naman nagpintas, naggina, naglawa, unless no saan nga bendisyonan ni Apo Diyos, there is no lasting success, there is no real joy, it is in vain. Awag mo lang ti Sir Servina. Kaya ito muna ang makita ko dito ay, blessing comes from the Lord. Kung matangabay mo, blessing comes from the Lord. Do not let the devil convince you that it was because of your own might and your strength. Iso nga nagbaligi ka, iso nga simbayaan ka, iso nga bimbantang ka. Huwag mo sanang papaniwalaan yung bulong ng kaaway nga. Sige, tinakaramit din. Let us remember that blessing comes from the Lord. Unless the Lord builds a house, unless the Lord bless a house, it is a wise thing, a very wise thing to recognize na talagang amin na bendisyon na tinatamasa natin, maya nga dyan makita, kaya ma-recognize mo nga lang ito yung bendisyon, kaya nagabukining Apo Diyos. May kadua,
importante ti panagasawa. Importante ti marriage katapsat. Abay, iso ti pangrugyan ng pangbendisyonan ni Apos ti pagtanan niya. O malagip yung Genesis 1:28. And God blessed them. Pinag-asawa na ni Adan kay Eva, and He said to them, go ye and multiply. Hindi pa nagkadwa na, sana to suda benedisyonan. Kung nag-asawa kayo, magkakaroon ka ng legal rights to be blessed. No, huwag kayo pala na nag-asawa, it's my prayer na mapanunod yun na gawin yung legal, yung pagkasama. Amen? Amen. Hindi naman mahirap ang magkasal ngayon. Punta kayo kay Mayor, pray. Punta kayo sa judge. Or hindi pa naman na-start yung klasam natin. Punta kayo sa akin. Kasal tayo. Katawa ko, malagay ko, nakita sa atin daddy, JLBD. Manaman naglalaro sa simbahan. Matagal na itong nagsasama. Tapos nalaman na daddy na hindi silang kasal. Tapos pumunta si daddy, kaya ba nila kayo? Kinasal na sa daddy dyan. Manaman naglalaro sa simbahan yung kinasal na kayo. Mabalik mo nila. Or it could be na you call the elders of your clan. Actually, sabi ng kuya ko, legal na yun. Basta merong representative sa mga elders na magkasal. Importante kakabusap na may kasal kayo. Amen? Amen. Sabihin na, may kasal kayo. Sa mga young people, tanda may kasal kayo. May katalo, kasama si Lord sa building our home. Kita dito na kasama si Lord in building our home. Huwag namin gawing bisita si Lord sa ating tahanan. Kasi kung bisita, alis din niya mamaya eh. God is the author of marriage and He is the master of our homes. Amen. Bumbunga, pinabendisyonan nga panag-asawa. Pinabendisyonan din panag-asawa yung para yung mati. Amen. Amen. Now, if a marriage is blessed by the Lord, built by the Lord, alam nga obvious nga prutas. There are obvious fruits of a blessed marriage. Yung couples day kasi nila kahapon, rooted in love. Sa parehas mo lang. No, di pa nag-asawa yung ramot itinaya, ramot itinaya. Apo Diyos, benedisyonan niya Apo Diyos, ada na itibumbungan na. Obvious. Hindi yung hahanapin mo pa kung nasaan. Obvious talaga. Kung wala na bunga na, Ilocano, letter M, o letter M ito, naragsak ang pamilya. Ibunga na iti pamilya, kung pa nag-asawa nga binindisyonan namin sa ngayon, niya, naragsak na pamilya. Masaya po ba ating mga pamilya? Sino tinaragsak? Ito yung kayong masawa. Amen. Paisa. Naragsak kayo mga talaga? Sabi ni Vic Garcia, alam niyo, upat niya klase niya kasawa. Umuna, dyan, akong korportada, tinawang pa, ilalagsakan ka. Nagkatawa, ado korportada, namawan lang ka, tinalagsakan ka. May katalo, awan korportada, nalagsak naman ka. May kapat, ado korportada, nalagsak na pa. Saan po tayo ngayon dito? Saan tayo dito? O saan gusto natin dito? Pang-apat? Letter B? Ako din gusto ko yun. Ang nalagsak na pa. Pero may mga mag-asawa kasi na awan lang di awanan. Awan pa lang pinalagsakan yung nagpagtanan na. Meron naman yung mga dami-daming pera. Pero bakit yun nag-divorce pa rin? Apa nga, they will go to court and divorce. Agapan na ito, divorce. Meron din naman yung mga talagang uray o igog dala, hindi sa kauti kamuti. Nagkaragsak ka. Meron din naman yung mga talagang adaan na po. Kaya naragsak ko pa. Sampai kumata uray niya na asasaan, iti ayan tayo itibyan kaya sampai kumata tayo yung kategory naragsak. Amen. Alam mo ba, takabe mo nung naragsak na lang. Naragsak ba?
Hindi po lahat ng nag-asawa ay sumaya. Hindi kayo mga kabataan na nagbabalak. If your sole purpose in marriage is to be happy, hindi ko totoo yan. Hindi lahat ng nag-asawa ay sumaya. Hindi rin po lahat ng matagal ng mag-asawa ay masaya. Yung mga iba po ay naghihintayan na lang kung sinong mauuna. Sa Buluan, merong 64 years na silang kasal. Grabe, at makita magkita. Nasaya naman, naragsak naman. Hindi lahat ng matagal ng mag-asawa o may asawa ay sumaya. Mga iba, nagtitiisan na lang. Tapos hindi tayo dumating sa point na nagtitiisan na lang or naaawa na lang, sila lang, handa ka na tayo. Ginagduma ka talagang sina. Nagsisina na ba yan? May isang prutas, isang fruit ng blessed marriage is happiness. Pagkatayo mo namin, happiness. Happiness. Maraming hymnal na Ilocano, hindi ko lang kung alam niyo. Daraguran sa aking puso. Kaya nagkasabisok ka na muna rin. Daraguran sa aking puso. Hindi inawat ko, Jesus manupot ko. At daraguran sa aking puso. If you are a Christian, and if Jesus Christ is in you, there should be ragpo and ragsak in your marriage and in your homes. Amen. There should and there must be happiness. Kaya nga dapat nga kanayan nga seryoso. Kaya mo nga kanayan nga dapat nga gapapa. So we do not disregard or cancel the reality na sa marriage ay may mga times naman talaga na talagang ginala kayo. Tinuloy-ulit dati ang asawa natin yung ginala sa pamasa. Medyo agsinumbat kayo sa pamasa. Kami ni Mrs. May mga episodes sa buhay namin, sa marriage namin na may mga arguments, may mga conflicts. Sabi niya kanina, tanong ko sa kanya, is it really possible na walang away sa mag-asawa? Sabi niya, hindi pa rin. Meron at meron. Sabi niya, kasi mag-kaiba kayo, there will always be conflicts. Andaan. Pero sabi niya, pwede namang mag-away na hindi magkasala. Kapag gano'n ng Kristiyano, magkaroon ng conflict, pero not to the point na nagkakasala na tayo. Amen. Kapag to the point na ilunod mo, bakit mo? Not to the point na you are thinking negativities against your husband or your wife. Kaya kamu ba na tulungan mo, umabot, hindi 1 week, kuno 1 month, dapat di 1 week ito 1 month. Walang kibuan, ang hirap ng bigat. Walang pansinan, walang kibuan. At kaasi di maignawan. Sino man na nagignaw? Kaasi di trabaho di balay, sino di magkarao? Ang magkararag kong rumagsak ko mga ipagparangan tayo. Amen. Nung ibinigay ni Lord si Eva kay Adan, sumaya si Adan. This is not the bone of my bone and the flesh of my flesh. Kunana. Kasi isulti may samat ng purpose niya ako Diyos na magkaroon ng companion ng lalaki at babae and they would be happy at balinda ko mga naragsa. Kaya kung napating Biblia, they were both naked and they were not ashamed. Amen? Ngayon may sa arason no apay nga mapukaw no mabawasan. Ang mga mag-asawa to. Mapukaw no mabawasan iti ragsak iti marriage. Yung mo yun no niya? Gabo iti paidam. Paidam. Kung Ilocano doon ito Kung iti Tagalog iti paidam. Hindi pagbibigayan. Pero hindi. Mas malalim pa depriving each other. 1 Corinthians chapter 7 verse 4, meron pong command actually si Apostle Paul dyan. Sa 3 nga. Start tayo sa 3. At kumando ka talaga asawa ng Brother Chamchan and Mother Warren.
Anong sabi dyan? A husband should fulfill his marital duty to his wife. Likewise, a wife to her husband. A wife does not have authority over her own body. Ganito ko lang sinasabi ang Amen. Fulfill mo daw yung marital duty mo. Alam niyo na yun. A wife does not have authority over her own body. So if the husband says, honey, come here, come to bed, you go to bed. Ay, naku, for me, walang di ka naraaramitan. But equally, husband does not have authority over his own body, but his wife does. Kung kuna mo, di babae ka, kakay, kabiusin. Ang may tanong di mo sila doon. Verse 5, nasa Biblia pala yan. Biblia, hindi ako. Tuloy tayo. Verse 5 na na, do not deprive one another. Di kayo agpipinakitang. Do not deprive one another. Malaksid no, agulay ka na ag-prayer and fasting. But after you pray, after you fast, go to bed. Come together again, otherwise Satan may tempt you because of your lack of self-control. Nasulat pala yan. Nasa Biblia pala yan. Kung sigabot ka na kamuulay, ang mga istorya, gusto ka pwede ito, ito na kitagad ka na ni lakay na buhay ka na nagkaroon. Nanggangan, kinagapot ka na ni buhay na kayo nagkaroon. Awa, natulog ka talaga. Depriving one another. Sabi sa katabi, do not deprive one another. Do not deprive one another. Ilaw ka naman nalagdagan, di kayo ang pipin na inang. Tayo kami ni Daddy ko. Pag si Pastor Senior, sermon nito, marami siyang kwento. Nagdakag ka nga na-ablakan ti Uway. Nablakan na ka na ti Uway, di bakit na? Nagdakag ka nga, tataka di ba bakit ka nagagapon nila kayo? Kapag may isang nagsapa, ako ito na bumang nila kayo. Kaya napakita ang nag-aaral. Kaya, you know, salamat nga physical, di mabalin nga ipaidan mo ni asawa. Kaya naman physical, mabalin mo nga ipaidan ni oras mo. Mabalin mo nga ipaidan iti time mo, makitong-tong-tong. Mabalin mo nga ipaidan iti kwarta mo. Mabalin mo nga ipaidan iti tulong mo iti asawa. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang napaidam. Ang happiness din ng mag-asawa ay hindi lang din naman limitado sa physical na aspeto. Kahit dumating sa punto na wala nang mga yan, pwede pa rin sumayang mag-asawa. Masaya kayong nalakad, masaya kayong nagtatrabaho, masaya kayong nagpapalaki sa mga anak, masaya nagpupuri sa Diyos. Pwede kasiyahan lahat ang mga yan. You know, marriage can give us the best happiness